Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1251. Sinaunang medicinal pill. Tumango ang lahat nang marinig nila ang mga salitang ito ni Xiaoyan. Dahil kinuha na nila ang Dragon Phoenix Origin Fruit, wala nang anumang kahulugan ang kanilang natitira rito. Nang makitang walang tumutol, muling napatingin si Xiaoyan sa kapatagang ito, kung saan namatay ang isang Ancient Heaven Phoenix at isang Ancient Void Dragon. Ang kanyang mga daliri sa paa ay idiniin sa batong plataporma at ang kanyang katawan ay lumitaw sa tabi ng harang na espiritual na halimaw. Si Ziyan sa gilid ay random na gumuhit ng crackline gamit ang kanyang kamay at ang grupo ni Xiaoyan ay nagmamadaling lumabas sa gap. Ang gintong liwanag ay kumislap sa loob ng kagubatan. Isang pares ng mga figure ang lumitaw nang wala saan. Agad na bumangon si Dao Qi mula sa kanilang mga katawan pagkatapos nilang lumitaw. Inalis lamang ang Dao Qi pagkatapos nilang mab-aigo na makaramdam ng anumang hindi inaasahang pagbabago sa kanilang paligid. Nauna nang tumakas ang mga taong iyon. Mukhang malubhang nasugatan ang matandang iyon. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang makita niya ang walang laman na kagubatan habang siya ay tumatawa. Oo, tumango rin si Little Fairy Doctor at ang iba pa. Nilaibat ng kanilang mga mata ang lugar at malabo nilang marinig ang tunog ng ilang matinding labanan at dagandong ng hayop na ipinadala mula sa loob ng kagubatan na ito. Ito ay malamang na sanhi ng mga taong nakapasok upang maghanap ng kayamanan. Umalis na muna tayo sa lugar na ito. Lalong lumalala ang kaguluhan. Maaga o huli ay maaabala nito ang makapangyarihang magical beast sa loob ng malalalim na bahagi ng kagubatan. Magiging magulo ang mga bagay-bagay kung sa huli tayo ay masangkot dito. Hindi na nanatili si Xiaoyan pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Gumalaw ang kanyang katawan at kumislap patungo sa landas na kanilang tinahak kanina. Si Ziyan at ang iba ay mabilis na sumunod sa kanyang likuran. Ang grupo ni Xiaoyan ay nakatagpo ng napakaraming makapangyarihang naghahanap ng kayamanan habang sila ay lumilipad. Medyo nagulat ang mga taong ito sa pagkilos ng grupo ni Xiaoyan na sumugod patungo sa labas ng kagubatan. Ang mga mata ng ilan sa mga maingat ay kumislap nang makita ang grupo ni Xiaoyan na nagmamadaling lumabas mula sa malalalim na bahagi ng kagubatan. Parang may iniisip ang kanilang mga puso. Gayunpaman, dahil sa line-up ng grupo ni Xiaoyan, wala silang choice kundi bawiin ang masamang iniisip sa kanilang puso. Mabilis na tumakbo ang grupo ni Xiaoyan patungo sa direksyon kung saan sila nanggaling. Nagkasalubong sila ng medyo maraming mga mata sa daan ngunit hindi nauwi sa pagharang. Kaya naman, makalipas ang humigit kumulang 20 minuto, ang grupo ni Xiaoyan ay muling lumitaw sa pintuan ng bato kung saan sila pumasok kanina. Sa paglalakbay nilang ito palabas ng lugar, hindi natuklasan ng grupo ni Xiaoyan ang landas ng grupo ni Feng Qing'er. Tila ibang daan ang kanilang iniwan. Nagdulot ito ng panghihinayang kay Xiaoyan. Sa sandaling ito, ang huli ay napunta sa isang mahinang estado dahil sa pinsala ng itim na nakasuot na matandang lalaki. Ito ay isang magandang pagkakataon upang talunin ang isang aso kapag ito ay down. Rumble. Matapos dahan-daang buksan ang pintong bato, muling nasulyapan ng grupo ni Xiaoyan ang sinaunang kagubatan sa likuran nila. Malabo nilang naramdaman ang ilang napakabangis na aura na lalong lumalakas. Tila may mga hindi pinalad na kasamahan na pumasok sa mga teritoryo ng ilang napakalakas na pag-iral. Ang grupong Xiaoyan ay mabilis na umalis habang tahimik na naaawa sa mga malas na tao. Pagkatapos nito, mahigpit nilang isinara ang pinto ng pinto. Napatingin ang lahat sa mahigpit na nakasaradong pintong bato sa loob ng maluwang na koridor. Pagkatapos nito, tumingin sila sa magulo ng koridor na ito at ang mga silid sa magkabilang gilid. Hindi nila sinasadyang ngumiti ng mapait at umiling. Masyadong barbaric ang mga taong ito. Saan tayo dapat pumunta ngayon? Tumingin ang mga mata ng Little Fairy Doctor kay Xiaoyan at nagtanong. Maglakad tayo papasok. Ang tunay na kayamanan ay dapat nasa gitna ng malaking bulwagan. Medyo napaisip si Xiaoyan. Pagkatapos nito, nakita niya ang kanilang mga tindig at mabilis na naglakad patungo sa kabilang koridor. Si Ziyan at ang iba pa ay nagmamadaling sumunod nang makita ito.
Ang koridor na ito ay malinaw na marahas na nahugasan minsan noong ang grupo ni Xiaoyan ay pumasok sa sinaunang kagubatan. Ang paligid ay hindi lamang isang kompletong misa ngunit ang mga orihinal na malinis na silid ay nawasak din hanggang sa sila ay parang mga guho. Naging sanhi ito upang patuloy na umiling ang isa habang nakatingin sa kanila. Matapos makita na ang daanan ay nasira na hanggang sa ganoong lawak, ang grupo ni Xiaoyan ay wala na ring interes na ipagpatuloy ang pagtingin sa kanila. Binilisan nila ang kanilang bilis at nagmamadaling pumunta sa gitna ng malaking bulwagan. Nakilala rin ni Xiaoyan ang napakaraming grupo na naghahanap sa lahat ng lugar para sa kayamanan noong panahong nagmamadali silang dumaan. Ang dahilan kung bakit medyo kakaiba si Xiaoyan ay ang mga taong ito ay tila nagmamadali patungo sa isang tiyak na direksyon. Isang ideya din ang dumaan sa puso ng grupo ni Xiaoyan nang makita nila ang eksenang ito. Nagpalitan sila ng tingin at bahagyang tumango bago sumunod sa mga grupong ito. Ang mga medicinal pill nito. Biglang nakasinghot si Xiaoyan ng pamilyar na pabango pagkatapos sundan ang grupong ito sa ilang corridors. Isang pag-iisip ang dumaan sa kanyang puso habang mahina niyang sinabi. Bukod dito, ito ay isang napakamayaman na pabango ng gamot na tableta. Tila dapat mayroong napakaraming mga tabletang panggamot. Kung tama ang hula ko, ito ay dapat na isang silid ng tableta na nag-iimbak ng mga gamot na table task. Oh! Interesado ang puso ng lahat nang marinig ang mga salitang medicinal pills. Ang mga gamot na table task ay palaging nagtataglay ng isang mahusay na pang-akit sa mundong ito. Bukod dito, ang mga medicinal pills sa lugar na ito ay naiwan ng isang elite na si Dao Sheng. Naparami ang pang-akit na iyon. Hihihi. Tara na, medyo nagtataka din ako sa mga sinaunang medicinal pill na ito. Ito ay isang magandang pagkakataon upang tingnan. Alam ni Xiaoyan na ang lahat ay interesado matapos makita ang kanilang mga ekspresyon. Agad siyang tumawa habang dumidiin ang mga daliri niya sa lupa. Biglang lumakas ang kanyang bilis at ilang sandali lang ay nalampasan niya ang grupong nasa harapan. Ang Little Fairy Doctor at ang iba ay nag-activate din ng kanilang maximum speed sa likod ni Xiaoyan. Ang lahat ay tila naging napakasipag sa ilalim ng pang-akit ng mga sinaunang panggamot na table task. Ang koridor sa loob ng malaking bulwagan ay parang maze lang. Gayunpaman, maswerte na si Xiaoyan ay umaasa sa medicinal pill scent. Makalipas ang mahigit isang dosenang minuto, sa wakas ay nagsimula na silang mabagal. Isang gusali na puno ng sinaunang aura ang nakatayo sa harapan nila. Dalawang maringal na malalaking salita ang naroroon sa tuktok ng gusali. Pilhol. Marahan itong binasa ni Xiaoyan sa kanyang bibig. Lumipat ang mga mata niya pababa. Sa sandaling ito, ang pilhol na ito ay natagpuan na. Ang isa ay malabo na makakita ng napakaraming figure ng tao na ligaw na naghahanap sa buong lugar. Tara na. Sumenya si Xiaoyan at siya ang unang pumasok sa maluwag na gusaling ito. Napakagulo ng unang kwento nitong pilhol. Maraming mga tao ang barbarically na pumapasok sa mga pill refinement room na iyon tulad ng mga bandido, ninakawan ang lahat. Paminsan-minsan, isang matinding labanan ang sesabog habang nakikipaglaban sila para sa mga tabletang panggamot. Ang mga mata ni Xiaoyan ay random na naalis sa unang kwentong ito bago nawala ang kanyang interes. Kinawayan niya ang kamay at nagmamadaling pumasok sa loob ng pilhol. Matapos makahanap ng hagdanan na umabot sa itaas na palapag, dumiretso siya sa pangalawang palapag. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Little Fairy Doctor nang pumasok sila sa ikalawang kwento. Mahina niyang sinabi, Xiaoyan, dapat mong bigyan ang lahat ng antidote kung mayroon ka nito. May lason sa hangin dito. Nagulat ang grupo ni Xiaoyan nang marinig ang mga salita ng Little Fairy Doctor. Nakahinga sila ng ilang beses at naramdaman nga nila na may hindi tama. Hindi katakataka na ang pangalawang kwentong ito ay mas kaunti ang mga tao. Mukhang may mga taong nahuhuli na nito. Ang mga mata ni Xiaoyan ay lumipad sa lugar at agad na huminto sa ilang mga bangkay sa malayong lupa. Sa hitsura nito, malinaw na sila ay ilang mga kapwa na sa kasamaang palad ay nalasan hanggang sa mamatay. Naglabas si Xiaoyan ng ilang antidote na karaniwan niyang pinipino mula sa kanyang storage ring. Ipinamahagi niya ang mga ito sa lahat upang ubusin. Noon lamang niya sinabi,
Mayroong 3 kwento sa PhilHall na ito. Pangalawang kwento pa lang ito. Malamang na ang tunay na kayamanan ay nasa ikatlong palapag. Gayunpaman, dahil ang ikalawang kwento ay may lason na hangin, malamang na ang ikatlong kwento ay hindi magiging masyadong mapayapa. Dapat mag-ingat ang lahat. Tumango ang lahat nang marinig ang paalala ni Xiaoyan. Tanging Little Fairy Doctor lang ang pumulupot sa labi at ngumiti. Palibhasa'y nagmamay-ari ng woeful poison body, ang bagay na hindi niya kinatatakutan ay lason. Matapos ang grupo ay magsagawa ng maikling paghahanap sa ikalawang kwento, natagpuan lamang nila ang ilang mga gamot na table task na hindi mataas ang antas. Malamang na ang iba ay uminom ng mga gamot na nauna sa kanila. Matapos mabigang makakuha ng anumang hindi inaasahang gantimpala sa kabila ng paghahanap ng ilang sandali, ang grupo ni Xiaoyan ay maaari lamang sumuko. Natagpuan nila ang landas patungo sa ikatlong palapag, nagbigay ng paalala sa isa't isa bago pumasok dito. Ang ikatlong palapag ng PhilHall na ito ay napakaluwang. Mayroong iba't ibang laki ng PhilRoom na pumuno sa paligid niya. Maging ito ay sa mga tuntunin ng dekorasyon o kadakilaan, ito ay malayo sa kung ano ang dalawang kwento sa ibaba ay maaaring ihambing sa. Ang lason na hangin dito ay sobrang siksik. Bukod dito, maaari nitong masira ang Daoqi sa loob ng katawan ng isang tao. Mag-ingat. Ang Little Fairy Doctor ay pinakasensitibo sa lason. Naramdaman niya na ang hangin ay may halong makapangyarihang lason nang dumating siya. Kaagad, naglabas siya ng paalala. Tumango ang lahat nang marinig ito. Nilaybot ng mga mata nila ang paligid. Posible pa ring makakita ng ilang figurine ng tao sa ikatlong kwentong ito. Medyo malakas ang aura ng mga taong ito. Ang pinakamahina ay nasa Daozang class din. Siyempre, kung hindi nila taglay ang kaunting kakayahan na ito, malamang na ang pagpasok sa ikatlong palapag ay haantong lamang sa paghahanap ng kamatayan. Ang grupo ni Xiaoyan, na biglang pumasok sa lugar na ito, ay walang alinlangan na nakakuha din ng maraming atensyon. Gayunpaman, walang nagkusa na lumapit at makipag-chat sa kanila. Lahat ng tao dito ay naging maingat sa isa't isa. Nagtataka ako kung ang ikatlong kwento ay may maalamat na tier 9 na gamot na tableta. Kung mayroon ito ay talagang nakakabaliw. Nilaybot ng mga mata ni Tian Wu Zunzi ang mga nakapalibot na PhilRoom habang tumatawa siya. Malamang na hindi posibleng magkaroon ng tier 9 medicinal pill. Ang isang medicinal pill ng tier na iyon ay malamang nabihira din sa isang elite na Daosheng. Ngumiti si Xiaoyan. Siya ay random na nakahanap ng isang PhilRoom na walang binisita at dahan-dahang pumasok. Medyo malaki ang sukat ng PhilRoom na ito. Dahil sa hindi ito tinangkilik ng iba, mukhang maayos at maayos pa rin ito. Matapos hanapin ni Xiaoyan ang lugar, nakakita siya ng isang sinaunang formula ng gamot. Saglit niya itong sinulyapan bago itago sa kanyang storage ring. Sa kasalukuyan, walang oras upang pag-aralan ang mga bagay na ito ng detalyado. Maliban sa medicinal formula na ito, mayroon ding bote ng medicinal pill na hindi pa nabubuksan. Mula sa halimuyak ng pill na malabo na lumabas, malamang na ito ay isang tier 7 medicinal pill. Gayunpaman, walang record ng epekto nito dito. Hindi rin ito naramdaman ni Xiaoyan sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos ng paghahanap sa PhilRoom na ito, muling binago ng grupo ni Xiaoyan ang kanilang target at sunod-sunod na pumasok sa 8 PhilRoom. Bagaman hindi sila nakakuha ng labis na sorpresa, maaari silang ituring na nakakuha ng isang bagay. Bukod dito, ang ilang sinaunang formula ng gamot ay angkop din kay Xiaoyan. Para sa isang alchemist na tulad niya, ang formula ng gamot ay kung minsan ay mas mahalaga kaysa sa tabletang panggamot. Creak. Muling itinulak ng grupo ni Xiaoyan ang isang PhilRoom na nakatayo sa isang sulok. Nilaybot niya ang kanyang mga mata at bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Kung ikukumpara sa iba pang mga PhilRoom, ang lugar na ito ay walang alinlangan na mas makitid. Bukod dito, sa hitsura nitong magulo ay tila may ibang dinalaw. Tara na. Nawalan ng interes si Xiaoyan matapos ilibot ng kanyang mga mata ang loob. Ikinumpas niya ang kamay at tatalikod na sana at aalis nang biglang may puting figure na dumaan sa magulong PhilRoom. Ang biglaang paglitaw ng puting figure ay naging dahilan din ng pagkagulat sa grupo ni Xiaoyan.
Si Dao Chi ay karaniwang umiikot sa loob ng kanilang mga katawan sa sandaling iyon. Sinundan din ng kanilang mga mata ang kumikislap na puting figure at tumingin sa ibabaw. Nagulat sila. Isa lamang itong maliit na hayop na may puting balahibo sa ibabaw nito. Ang maliit na hayop na ito ay lumitaw na parang isang pusa na napakataba. Ang pabilog nitong anyo ay ginawa itong tila simple at tapat. Gayunpaman, halos walang enerhiyang alon sa loob ng katawan nito. Ito ay tulad lamang ng isang ordinaryong maliit na hayop. Ho! Nakahinga ng maluwag ang grupo ni Xiaoyan. Medyo lumuwag din ang tense nilang puso. Sinulyapan niya ang bilog na maliit na lalaki at aalis na sana ang iba nang biglang may pumasok sa puso niya. Hindi tama iyon. Ito ang sinaunang labi. Paano maaaring lumitaw sa lugar na ito ang isang cute at matabang maliit na hayop na walang anumang enerhiya? Bahagyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay. Muli niyang ibinaling ang kanyang mga mata at seryosong tinitigan ang bilog na batang ito. Ilang sandali pa, parang may naramdaman siya. Isang pares ng mga mata ang nagsimulang mamulat na parang palaka sa isang iglap. Nagulat si Little Fairy Doctor at ang iba pa nang makita nila ang ekspresyong ito ni Xiaoyan. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang ekspresyong ito ni Xiaoyan. Gayunpaman, bago pa maibuka ng Little Fairy Doctor at ng iba pa ang kanilang mga bibig at magtanong, ang ekspresyon ni Xiaoyan ay mabilis na naging maliwanag na pula. Isang bibig ng mga maalay na salita ang biglang at hindi sinasadyang lumabas sa kanyang bibig. Dugong impyerno. Ang taong ito ay talagang isang medicinal pill. Battle Through the Heavens. Kabanata 1252. Pag-akit sa Pill Beast. Medicinal pill. Natigilan ang lahat ng marinig ang mga kahalayan ni Xiaoyan. Matagal bago sila unti-unting naka-recover. Ang kanilang mga mata ay puno ng kawalang paniwala habang pinagmamasdan ang puting nyebe na maliit na hayop. Sa sandaling ito, ang huli ay nakatingin sa kanila nang may pagtataka gamit ang isang pares ng matatalinong mata. Paano naging katulad ng isang tabletang panggamot ang hitsura na ito? Paano magkakaroon ng ganoong kalaking medicinal pill? Bulong ng Little Fairy Doctor. Tama ako. Hindi ko makikilala ng mali ang ganoong uri ng medicinal pill scent. Kanina, naisip ko na ito ay ibinubuga mula sa ilan sa mga natitirang medicinal pill. Gayunpaman, pagkatapos ng detalyadong pagsisiyasat, natuklasan ko na ang pabango ng tableta ay inilalabas mula sa katawan ng maliit na hayop na ito. Ang mga mata ni Xiaoyan ay napuno ng nagniningas na init na mahirap itago. Mayroon talagang ilang high-tier medicinal pill na talagang nakakapagpabago ng anyo at nagtataglay pa ng ilang katalinuhan. Ang lugar na ito ay isang sinaunang labi na naiwan ng isang piling Daosheng. Hindi masyadong kakaiba na mayroong ganito. Sabi ni Tian Wu Zunzi. Agad siyang ngumiti ng mapait. Hindi pa siya nakakakita ng panggamot na tableta na maaaring maging anyo ng isang hayop sa kanyang buhay. Sa pinakadulo, nabasa lamang niya ang tungkol sa mula sa ilang mga sinaunang libro. Maaaring ang maliit na hayop na ito ang maalamat na Tier 9 na medicinal pill. Nagtataka na tanong ni Zian. Kahit na ito ay hindi isang Tier 9 na medicinal pill, ito ay halos nariyan din. Karaniwan, hanggat ito ay isang medicinal pill na nakaranas ng 7 o higit pang kulay na medicinal pill, ito ay nagtataglay ng kakayahang mag-transform sa isang hayop na hugis. Bukod dito, ang katalinuhan nito ay napakahusay din. Tinitigan ng mga mata ni Xiaoyan ang maliit na hayop at marahang sinabi. Kung tama ang hula ko, ang orihinal na anyo ng maliit na hayop na ito ay dapat na isang medicinal pill na nakaranas ng 8 o kahit 9 na kulay na pill lightning. Ito ay malapit sa 9-tier medicinal pill. Isang Tier 8 medicinal pill na nakaranas ng 8 kulay na pill lightning. Nagkatinginan ang lahat. Kahit na sa loob ng kasalukuyang kontinente ng Daochi, malamang na hindi lalampas sa mga daliri ng isang tao ang bilang ng mga taong maaaring magpino ng isang panggamot na tableta sa antas na ito. Kahit na ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi nagawang pinuhin ito. Kung kumalat ang balita tungkol dito, malamang na ang mga eksperto sa sinaunang labi na ito ay magiging baliw. Kumurap ang magagandang mata ng Little Fairy Doctor at nagsalita sa medyo solemn na paraan. Ang pang-akit ng isang medicinal pill ng tier na ito ay isa na kahit ilang matandang demonyo ay hindi napigilan.
Kung nalaman nila ito, tiyak na gagamitin nila ang lahat ng kanilang paraan upang agawin ito. Napakahirap na itaas ang isang lakas sa loob ng klase ng Daozun. Kung sino man ang makakalunok ng panggamot na tabletang ito, ang kanyang lakas ay magtatapos ng husto. Ito ay maaaring katumbas ng 10 taon o kahit 100 taon ng pagsasanay. Gaano karaming mga tao ang immune sa gayong pang-akit? Ang grupo ni Xiaoyan ay nagmamadaling nakabawi mula sa kanilang ligaw na saya matapos marinig ang mga salita ng Little Fairy Doctor. Ang bagay na ito ay talagang isang malaking kayamanan ngunit ito ay isa ring nakakapasong mainit na patatas. Kung kumalat ang balita tungkol dito, malamang na lahat, na nakapasok dito, ay may inggit agad. Sa oras na iyon, sila ay talagang magiging karaniwang kaaway ng lahat. Nag-isip sandali si Xiaoyan. Nilinggan niya ang kanyang ulo at ibinato ang ekspresyon kay Xiongzhan. Naunawaan din ng huli si Xiaoyan matapos itong makita. Dahan-dahan niyang binawi ang dalawang tema at tumayo sa labas ng pinto. Isang mabangis na aura ang kumalat sa kanyang katawan habang siya ay nagbabantay sa pasukan na parang isang malakas na nilalang. Bagamat medyo marami ang mga eksperto sa ikatlong palapag, kakaunti sa kanila ang maaaring malampasan si Xiongzhan. Sa gayong mabangis na gwardya, kahit na ay convert ng iba ang bagay sa loob, hindi sila maglalakas loob na sa palarang pumasok nang hindi nalalaman ang eksaktong impormasyon. Bukod dito, ito ang resulta na kailangan ng grupo ni Xiaoyan. Dapat ba nating kunin ang maliit na batang ito? Nagsalita si Ziyan na may kaunting pananabik matapos makita si Xiongzhan na nagbabantay sa pangunahing pasukan. Huwag kang padalos-dalos. Maaaring mukhang walang lakas ang batang ito ngunit hindi ito isang magandang party na masaktan. Kung matatakot ito, mahihirapan tayong hanapin ito sa loob ng napakalaking pilhol na walang aura nito bilang direksyon. Umiling si Xiaoyan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang sabihin niya. Bukod dito, hindi natin kailangang gumamit ng anumang malupit na puwersa upang mahuli ang batang ito. May paraan ka ba? Hindi siguradong tanong ni Little Fairy Doctor. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Kumuha siya ng bote ng jade sa loob ng kanyang storage ring. Ang bote ng jade ay naglalaman ng isang pares ng tier 4 na medicinal pill sa loob nito. Inilabas niya ang isa sa mga ito mula sa loob nito at itinapon iyon patungo sa maliit na babaeng maputi ng nyebe sa di kalayuan. Ang medicinal pill ay malumanay na dam-apo sa tabi ng Snow White Little Beast. Nagpagulong-gulong ito. Ang huli ay napaatras ng ilang distansya mula sa pagkagulat bago humakbang pasulong upang singhutin ito. Gayunpaman, hindi ito nilunok, isang kilos na medyo lumampas sa inaasahan ni Xiaoyan. Ang ginawa lang nito ay umiling at umatras. Mula sa pagkilos nito, malinaw na lubos nitong minamaliit ang gayong mababang uri ng tabletang panggamot. Isang nahihiyang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Xiaoyan nang makita niya ang eksenang ito. Ang Little Fairy Doctor at si Ziyan sa gilid ay hindi sinasadyang tumawa. Ang maliit na hayop na ito ay talagang hindi nagbigay ng anumang mukha. Mukhang pinalaki ito ng high-tier medicinal pill na iyon. Mapait na tumawa si Xiaoyan. Maaari lang siyang uminom ng isang tier 6 na medicinal pill na na-refine niya mula sa kanyang storage ring. Sa isang pitik ng kanyang daliri, lumapag na ito sa tabi ng maliit na hayop. Pagkatapos ng pagsinghot nito ng kaunti, sumilay ang ilang pananabik sa malalaking espiritual na mga mata nito. Ang kulay rosas na malambot na dila nito ay nagwalas ng panggamot na tabletang ito sa bibig nito na parang beans at nilunok ito ng may tunog ng paglunok. Ang maliit na hayop ay muling nagtaas ng ulo pagkatapos kumain ng isang tier 6 na gamot na table task. Nakatitig kay Xiaoyan ang matalinong malalaking mata nito. Ang pink na malambot na dila na iyon ay paulit-ulit na pinahaba at umatras na parang maliit na aso. Maliwanag, hindi pa ito nakakain hanggang sa mabusog. Bumangon ang kagalakan sa puso ni Xiaoyan nang makita niya ito. Tama ang tala ng sinaunang aklat. Ang ganitong uri ng pill beast ay kumain ng medicinal pill. Ang paggamit ng mga medicinal pill para mapaamo ang mga pill beast na ito ang pinakamahusay na paraan. Muling uminom si Xiaoyan ng ilang tier 6 na medicinal pill. Kinurap-kurap niya silang lahat sa tabi ng Snow White na maliit na hayop.
Hindi tinanggihan ng huli ang sino man sa kanila na dumating sa kanilang paraan habang nilunok nito ang lahat sa kanyang tiyan. Matapos ang mahigit 100 pildores na panggamot ay malunok sa tiyan nito, ang pag-iingat sa mga mata na iyon na ginamit ng maliit na hayop upang tumingin kay Xiaoyan ay unti-unti ring nabawasan. Ito ay masyadong nagwawaldes, hindi ba? Si Tian Wozunzi ay hindi sinasadyang nakaramdam ng kirot sa puso nang makita niya si Xiaoyan na patuloy na itinatapon ang mga tier 6 na gamot na ito na parang beans. Mahirap maghanap ng mga gamot na ito sa labas ng mundo kahit na may pera ang isa. Gayunpaman, ito ay kasalukuyang ginagamit bilang feed. Walang mapagpipilian. Masyadong mapili ang bibig ng batang ito. Tumanggi itong kumain ng anumang gamot na mas mababa sa tier 6. Medyo nakaramdam din si Xiaoyan ng kawalan ng magawa. Minamaliit niya ang pagiging pikiness ng pill beast na ito sa pagkain. Tumawa ng mapait si Tian Wozunzi. Napapanood lang niya si Xiaoyan na naglalabas ng sunod-sunod na tableta. Sa kabutihang palad, ang mga gamot na ito ay hindi itinapon ng walang anumang pakinabang. Sa pinakakaunti, ang Snow White na maliit na hayop ay hindi na kasing resistive sa kanila. Nagpatuloy ang pagpapakain na ito sa loob ng 10 minuto. Pagkaraan ng 10 minutong ito, si Xiaoyan ay naghagis ng mahigit 20 tier 6 na medicinal pill at 8 tier 7 medicinal pill. Ang rate ng paggastos na ito ay naging dahilan upang maramdaman niya na ang kanyang puso ay tumutulo ng dugo sa dulo. Kahit na sa kanyang kasalukuyang kakayahan, siya sa pinakakailangan ay mangangailangan ng ilang araw upang pinuhin ang mga gamot na iyon. Gayunpaman, lahat sila ay nawala sa ilalim ng tili ng mumunguya ng pill beast. Sa kabutihang palad, ang paggastos na ito ay hindi walang katapusan. Habang si Xiaoyan ay nagsimulang makaramdam ng kaunting manhid, ang Snow White na maliit na hayop ay itinaas ang hulihan nitong paa bilang kasiyahan. Tinapik-tapik ng dalawang mabalahibong kuko ang bilog nitong tiyan. Puno ng kasiyahan ang mga mata nito. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan matapos makitang sa wakas ay pinakain na niya ang batang ito hanggang sa mabusog ito. Sumipol siya sa Snow White na maliit na hayop. Sinulyapan siya ng matatalinong mata ng halimaw na iyon. Mukhang may balak itong maglakad pero maraming tao sa gilid ni Xiaoyan. Nagdulot ito ng kaunting pag-aalinlangan. Si Xiaoyan, na nakakita ng eksenang ito, ay sa wakas ay nalaman na oras na para gumamit ng ilang malupit na taktika. Hanggat ang taong ito ay kusang lalakad, siya ay pansamantalang ituring na may-ari ng pill beast na ito. Sa isang pitik ng kanyang kamay, lumitaw ang isang transparent na bote ng jade sa loob nito. May isang bilog na tabletang panggamot na nakapaloob sa loob. Isang pill fog na puno ng espiritualidad ang nananatili sa loob ng bote ng jade. Ang medicinal pill na iyon ay tila nagtataglay ng isang espiritualidad habang ito ay nasuspine sa loob ng bote ng jade habang umiindayog pakaliwa at kanan. Ang medicinal pill na ito ay natural na ang pinakamataas na tier medicinal pill na kasalukuyang taglay ni Xiaoyan. Ang bone-growing blood-fusing pill ang nagpatawag ng 5 kulay na pill lightning nang muli niya itong pino sa pill gathering. Nanlaki ang mga mata ng maliit na hayop sa isang bilog nang lumitaw ang gamot na ito. Kaagad, ang mga forelimbs nito ay tumalsik sa ibabaw ng mesa. Ang bilog na katawan nito ay gumuhit ng arko sa himpapawid at humakbang patungo kay Xiaoyan sa isang balisang paraan. Isang napakatalino ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Xiaoyan nang makita niya ito. Munting bata, nakuha mo na ang pain. Ang Snow White na maliit na hayop ay gumuhit ng arko sa himpapawid. Gayunpaman, nang malapit na itong mabangga sa yakap ni Xiaoyan, biglang nanigas ang katawan nito. Isang biglaang puwersa ng pagsipsap ang lumakas at direktang hinayla ang katawan nito palayo. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagkagulat sa grupo ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ang pinakamabilis na nag-react. Ang kanyang ekspresyon ay naging madilim halos kaagad habang ang kanyang mga mata ay dumilat pataas. Isang medyo slim shadow figure ang kumislap at kinuha ang pill beast sa mga kamay nito. Bata, titingnan ko kung saan ka tatakbo sa oras na ito. Hinawakan ng itim na anino ang pill beast, hindi pinansin ang matinding pagpupumiglas nito at tumawa. Naghahanap ka ng kamatayan. Malungkot ang ekspresyon ni Xiaoyan.
Nag-flash ang katawan niya at diretsyong sumulpot sa harap ng itim na anino. Ang lilang kayumangging apoy ay nananatili sa kanyang mga palad at ang kanyang palad ay marahas na hamampas kay Xiaoyan. Bang! Ang itim na anino na iyon ay walang takot sa harap ng pag-ataking ito ni Xiaoyan. Tumalikod siya at hamampas patalikod, malakas na nabangga sa mga kamay ni Xiaoyan. Nakakross ang dalawang kamay sa isa't isa. Nang inig ang katawan ni Xiaoyan at ang itim na anino ay mabilis na napaatras ng ilang hakbang. Sa wakas, tumalon ito sa isang sinag sa isang masiglang paraan at tumingin sa ibaba sa lahat mula sa itaas. Malamig niyang sinabi, "Matagal ko nang hinabol ang pilbeast na ito. Lahat ba kayo ay nagbabalak na mangagaw sa akin?" Walang ekspresyon si Xiaoyan. Napatitig ang kanyang mga mata sa maskarang multo sa mukha ng itim na anino. Isang malamig na kislap ang bumungad sa kanila. "Kayo na naman." Ang Black Shadow figure na biglang lumitaw ay nakakagulat na ang misteryosong tao na umatake kay Ziyan noon. "Nakakaloka kang babaeng ka, naglalakas loob na salakayin ang lola na ito. Pagod ka na bang mabuhay?" Nakilala rin ni Ziyan ang taong ito at galit na galit siyang umungol. Kalokohan, napakasama talaga ng babaeng ito. Nawala sa isip ang matandang ito dahil sa berde niyang ilaw na iyon, na nagpapahintulot sa kanya na makalusot. Sumunod din si Xiongzhan at umiyak ng galit. Malungkot ang ekspresyon ni Xiaoyan. Pinigilan niya ang galit sa kanyang puso at nagpahayag ng ekspresyon kay Little Fairy Doctor at Tian Wozunzi. Ang dalawa sa kanila ay lumayo ng medyo malayo at tinatakan ang landas ng pag-urong nitong taong itim na anino. "Ibigay sa amin ang pilbeast at maaari naming piliin na huwag ituloy ang naunang bagay. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging mabisyo." Battle Through the Heavens. Kabanata 1253. Qinglin. "Ha, matagal ko nang hinabol ang halimaw na to. Kayo ang nang-aagaw nito. Pero, gusto mo pa namang ibigay sa'yo ngayon, nagbibiro ka ba?" Agad na tumawa ng malamig ang itim na anino na iyon nang marinig ang mga salitang ito ni Xiaoyan. Maliwanag, ang figure ay isang babae. Bukod dito, malamang na bata pa siya. Saan lang nanggaling ang babaeng ito? Nagtaglay na siya ng isang mahiwagang taktika sa ganoong edad. Walang anumang salita tungkol sa isang bata at namumukod tanging tao sa Central Plains. Malungkot ang ekspresyon ni Xiaoyan. Isang ideya ang mabilis na lumipad sa kanyang puso. Gayunpaman, wala pa rin siyang conclusion makalipas ang ilang sandali. Sa huli, maaari lamang niyang iugnay ito sa napakaraming nakatagong eksperto sa Central Plains. "Babae, walang hiya ka talaga. Ang mga bagay dito ay walang pag-aari. Hindi ba biro ang sabihing pag-aari ito ng sino mang unang makakita dito? Kung mayroon kang kakayahan, dapat mong bitawan ang pilbeast at tingnan kung saang panig ito tatakbo." Sigaw ni Ziyan. Ang taong itim na anino na iyon ay mahinang sumangot sa harap ng sigaw ni Ziyan. Gayunpaman, ang kanyang mga kamay na nakahawak sa pilbeast ay hindi nakaka-relax kahit kaunti. Natural na batid niya na kung hahayaan niya ang maliit na batang ito, tiyak na tatakas ito patungo sa kabilang panig. "Hindi ko ibibigay ang pilbeast. Kung gusto mong lumaban, maaari kang umatake." Isang pares ng mga mata na naglalabas ng maliwanag na berdeng ilaw ang tumama sa lugar mula sa ilalim ng maskara ng multo. Sa wakas, huminto sila sa madilim na mukha ni Xiaoyan. Sa hindi malamang dahilan, ang hindi pangkaraniwang malakas na binata na ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na iyon ay para bang minsan ay nakilala niya ito. Napakunot ang noo niya at nag-isip tungkol dito ngunit wala siyang maalala sa sandaling ito. Ang tanging nagawa niya ay ang pigilan ito sa kanyang puso. Nilaibat ng kanyang mga mata ang buong lugar sa pagtatangkang maghanap ng lugar kung saan siya makakatakas mula sa pagkakakulong. Isang lamig ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan nang makita niya ang itim na anino na ito ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagsuko. Ang pilbeast na ito ay napakabihirang at mahalaga. Kung makukuha niya ito at maaayos ito ng maayos, maaaring magkaroon talaga ito ng pagkakataong umabant sa maalamat na tier 9 na antas. Sa oras na iyon, tiyak na papayagan nito ang kanyang lakas na pumailang lang ng husto. Kahit na malampasan ang Chanzen ng Hall of Soul ay isang ordinaryong bagay.
Kung ganoon, huwag mo kaming sisihin sa pag-asa sa aming mas malaking bilang. Dahan-daang humakbang pasulong si Xiaoyan. Ang lilang kayumangging apoy ay kumalat na parang galit na dragon, na tumatakip sa kanyang katawan. Ang kanyang paa ay biglang tumapak sa lupa at ang kanyang katawan ay lumitaw sa harap ng itim na anino na parang kidlat. Ang mainit na hanging palad ay direktang hamampas sa ulo ng huli. Ang taong itim na anino ay nagpakawala rin ng malamig na singhot nang makita niyang umatake si Xiaoyan. Ang kanyang mga yapak ay umatras sa isang maliksi na paraan at siya ay umiwas sa hangin ng palad. Isang berdeng liwanag ang biglang sumili mula sa ilalim ng maskara ng multo. Ang umaasa sa mas malaking bilang ng mga tao ay malamang na ako. Ang malamig na sigaw ng taong itim na anino ay tumunog at ang espasyo sa kanyang harapan ay agad na naging distorted. Kaagad-agad, mahigit 12 figure ang lumitaw mula sa kung saan. Nagpakawala sila ng galit na galit sa Yushan. Mahigit sa 12 hindi mapapantayang mabangis na hangin ang hamampas patungo kay Xiaoyan. Napukaw ang pag-iingat sa puso ni Xiaoyan nang lumitaw ang berdeng liwanag ng taong itim na anino. Kaya naman, baka magulat siya nang biglang lumitaw ang mga figure ng tao ngunit hindi siya nagpanik. Ang kanyang katawan ay kumikislap na parang multo at naiwasan ang hanging palad na lumilipad mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, umatras din siya ng ilang hakbang bilang resulta. Pinatatag ni Xiaoyan ang kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa 12 ng mga nakaitim na nakadamit na figure na nakatayo sa himpapawid. Hindi sinasadyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Napakalakas ng aura ng mga taong ito. Ang dalawang nangungunang itim na nakadamit na matatanda ay nakarating pa sa klase ng Daozun. Ang mga nasa likod ay pawang mga eksperto sa tuktok ng klase ng Daozang. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga taong ito, ang bilang lamang nila ay higit na lalampas sa grupo ni Xiaoyan. Karamihan sa mga taong ito ay mga eksperto mula sa 9 Serendip Ground Python tribes. Nagsalita si Ziyan sa malalim na boses. Bahagyang tumanggo si Xiaoyan. May kaunting takot sa kanyang mga mata habang nakatingin sa taong itim na anino. Ang taong ito ay talagang ganap na nakontrol ang mga ekspertong ito. Bukod dito, nagawa pa niyang gamitin ang ganitong uri ng mahiwagang special na pamamaraan para dalhin ang mga kinokontrol na ekspertong ito. Ang paraang iyon ay ganap na parang isang movable guard warehouse. Ang mga mata ni Xiaoyan ay maingat na tumingin sa mga ekspertong ito sa isang maikling distansya sa kanyang harapan. Natuklasan niya na may natitira pang kamalayan sa kanilang mga mata. Gayunpaman, sa hitsura ng kanilang ugali, lumilitaw na ang kanilang mga katawan ay kontrolado na. Nakontrol na ng babaeng ito ang kanilang mga katawan ngunit mayroon pa rin silang sariling kamalayan. Kakaibang pamamaraan. Malamig ang puso ni Xiaoyan nang matuklasan niya ang eksenang ito. Sa una, naisip niya na ang babaeng ito ay gumamit ng ilang paraan upang pinuhin ang mga puppet at pinuhin ang mga ekspertong ito. Gayunpaman, mula sa hitsura ng kasalukuyang sitwasyong ito, tila direktang kontrolado niya ang mga katawan ng mga taong ito. Bukod dito, tinatakan pa niya ang kanilang mga kaluluwa sa loob ng kanilang mga katawan. Ang mga pamamaraan na ito ay hindi lamang misteryoso ngunit hindi rin ito kasing komplikado ng pagpino ng isang papel. Ang iba't ibang sitwasyong ito ay naging sanhi ng pag-iingat sa loob ng puso ni Xiaoyan upang maging mas malalim. Bagamat nakaramdam siya ng takot, kailangan pa rin niyang makuha ang Pilbeast. Masyadong bihira ang ganitong bagay. Kahit na sa pagiging mahinahon ni Xiaoyan, hindi niya nagawang pigilan ang pang-akit nito. Bukod dito, 2 Daozun at mahigit 12 pick na Daozang ang hindi napigilan at pinilit siyang bumalik. Kailangan mo ba kaming umatake? Bahagyang kumunot ang noo ng Little Fairy Doctor at nagtanong nang makita niya ang taong itim na anino na nagpapatawag ng napakaraming eksperto. Hindi na kailangan. Dapat bantayan ninyong lahat ang paligid. Huwag papasukin ang sinuman at huwag siyang bigyan ng pagkakataong makatakas. Umiling si Xiaoyan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang Sky Demon Puppet pati na rin ang 10 Earth Demon Puppet. Isang utos ang inilabas sa kanyang puso at ang kinang sa 11 puppet na ito ay lumundag. Sumunod ito nang walang takot sa kamatayan at marahas na nabangga ang grupong iyon ng eksperto.
Gusto kong makita kung ano ang iba pang mga pamamaraan na mayroon ka. Naging malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan matapos niyang harangin ang mga ekspertong ito. Isang pilak na kinang ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa at nagpakita siya sa harap ng taong itim na anino sa isang kidlat. Ang malakas na mainit na hangin ay biglang sumugod na parang bagyo. Ang taong itim na anino ay hindi nang ahas na bawasan ang mabilis na pag-atake ni Xiaoyan. Pagkatapos makipagpalitan ng suntok, naunawaan niya na ang dating Daochi ay lubhang kakaiba. Sa sandaling sumalakay ito sa kanyang katawan, tiyak na magkakaroon ng malaking problema. Sa kasalukuyan, siya ay nasugatan. Kung siya ay dumanas ng isa pang mapangwasak na dagok, malamang na maaari lamang siyang umatras. Isang ideya ang lumipad sa isipan ng taong itim na anino. Mabilis ding umatras ang mga yapak niya. Ilang sandali pa, sa wakas ay wala na siyang mapupuntahan. Ang magkabilang kamay niya ay pinagdikit at nakagawa ito ng kakaibang seal sa paraang parang kidlat. Soul snatching. Isang malamig na sigaw ang lumalabas sa bibig ng taong itim na anino. Isang maliwanag na berdeng ilaw ang agad na pumutok at tumama sa katawan ni Xiaoyan. Ang puso ni Xiaoyan ay nanlamig nang ang berdeng liwanag ay binaril. Nagmamadaling tumakip sa kanyang katawan ang kulay ube kayumangging apoy. Kahit na ganito ang nangyari, biglang naramdaman ni Xiaoyan na ang kaluluwa sa pagitan ng kanyang mga kilay ay biglang lumundag nang tumama ang berdeng ilaw sa kanyang katawan. Parang lalabas na ito sa katawan niya. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging sanhi ng labis na pagkagulat sa puso ni Xiaoyan. Nagmamadali niyang pinigilan ang kanyang kaluluwa at pilit na kinokontrol ang uri ng hindi pangkaraniwang pagkabalisa. Anong mahiwagang kasanayan ng demonyo? Kahit na pinigilan ni Xiaoyan ang kanyang kaluluwa, nagsimula siyang makaramdam ng kaunting lamig sa harap ng mga taktikang ito ng babaeng ito. Siya ay maaaring ituring na nakaranas na ng maraming kalaban sa mga taong ito. Gayunpaman, hindi pa siya nakakita ng isang napakahiwaga. Bang! Ang kamao ni Xiaoyan ay marahas na nabasag sa bakanteng espasyo pagkatapos niyang pigilan ang kanyang kaluluwa. Isang nakakatakot na hangin ang tumagos sa kalawakan at malakas na damapo sa mga itim na anino. Gayunpaman, ang katawan ng huli ay malinaw na may berdeng ilaw na kumikislap sa ibabaw nito nang malapit na siyang matamaan. Mahigit sa kalahati ng puwersa ang naharang. Ang lakas ng suntok na ito mula kay Xiaoyan ay nabawasan ng higit sa kalahati. Ang natitirang lakas ay nagpatuloy sa pagkatakot sa taong itim na anino hanggang sa siya ay nagmamadaling umatras. Naputol ang ilang crossbeam mula sa pagkakabangga sa figure. Iabot ang pilbeast. Nagyayelong malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan matapos piliting pabalaykan ng suntok ang taong itim na anino. Mabilis siyang humabol. Paanong umihip ang hanging kamao sa sandaling ito at tinakpan ang lahat ng mga nakamamatay na lugar sa paligid ng katawan ng itim na anino. Sa iyong panaginip, kahit na ang taong itim na anino ay patuloy na tinatalo, siya ay medyo matigas din ang ulo. Kumikislap ang berdeng ilaw. Ang pilbeast sa kanyang kamay ay kakaibang nawala. Kaagad, ang kanyang mga kamay ay nagmamadaling pinalitan ang mga seal na nabuo nito at kumaway pagkatapos ng mga alon ng maliwanag na berdeng ilaw na lumabas mula sa maskara ng multo sa lahat ng direksyon. Demon Eye Body Control. Sumabog ang berdeng ilaw. Kaagad, ang maskara ng taong itim na anino ay naging pangit. Makalipas ang ilang sandali, nakabuo talaga ito ng isang mukha na laki ng berdeng mata. Ito ay isang napakademonyo at misteryosong mata. 3 berdeng maliliit na ahas ang nananatili sa loob nito. Ang bawat isa sa kanilang mga ulo ay konektado sa buntot ng iba habang sila ay nakapalibot sa mata. Habang sila ay mabilis na umiikot, ang mga alon ng sunod-sunod na alon ng misteryosong enerhiya ay agad na nagkalat mula rito. Sa sandaling lumitaw ang berdeng mata ng demonyo, biglang naramdaman ni Xiaoyan na ang kanyang katawan ay biglang nanigas. Parang kakaibang nawala ang kontrol niya sa kanyang katawan sa sandaling ito. Ang ganitong uri ng hindi inaasahang pagbabago ay nagdulot ng labis na pagkagulat sa puso ni Xiaoyan. Buti na lang at hindi siya nagpanik. Sa kanyang kakayahan, hindi na niya kailangang umasa sa kanyang katawan para umatake. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan at ang malawak at makapangyarihang espiritual na lakas sa loob ng kanyang mga kilay ay kumalat.
Nagsama-sama ito sa isang medyo ilusyon na figure ng tao sa himpapawid sa harap niya. Gumalaw ang kamao ng figure ng tao at isang suntok ang ibinato ng marahas. Chi. Ang malawak at makapangyarihang espiritual na lakas ay bumuo ng isang espiritual na selyo ng kamay sa kamao ng multo ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, bigla itong sumugod at dumapo sa mata ng demonyo. Bang! Isang kamao ang nabasag sa mata ng demonyo at ang mata ng demonyo ay nanginginig ng matindi. Sa wakas, unti-unti itong nawala. Ang natitirang lakas ay marahas ding bumuhos sa maskara ng multo ng itim na figure ng tao. Ang mabigat na pag-atake ng spiritual strength na ito ay direktang nagpadala ng itim na anino na lumipad palabas. Sa wakas, noontog siya ng malakas sa matigas na dingding ng peel room. Madilim at solemn na ang mukha ni Xiaoyan. Gumalaw ang kanyang katawan at nagpakita sa harap ng taong itim na anino. Naikuyom niya ang kanyang kamao at lumitaw ang mabigat na pinuno. Pagkatapos nito, huminto ito sa lalamunan ng huli. Isang malamig na boses ang lumitaw. Ibibigay mo na ba ang peel beast? Hindi. Pinunasan ng taong itim na anino ang bakas ng dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Matigas niyang itinaas ang kanyang ulo, galit na tinitigan si Xiaoyan sa kanyang harapan at nagsalita ng nagngangalit ang mga ngipin. Bumangon ang galit sa puso ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Ibinaling niya ang kanyang mga mata at iiyak na sana siya sa galit nang magulat siya. Sa ilalim ng maskara ng multo ay may magandang hugis melon na mukha. Gayunpaman, ang maliit na mukha na ito ay natatakpan ng isang uri ng matigas na ekspresyon. Siyempre, ang nakakuha ng atensyon ni Xiaoyan ay hindi ito kundi ang pares ng mata na pagmamay-ari ng dalaga. Ito ay isang pares ng ganap na berdeng magagandang mata. Gayunpaman, sa kaibuturan ng mga mata ay may tatlong berdeng kulay na maliliit na batik. Pinalibutan nila ang mga mata at dahan-daang umikot, pinupuno ito ng isang uri ng demonyo at misteryosong pakiramdam. Triple Jade Green Snake Flower Pupils. Agad na langhap ni Xiaoyan ang malamig na hangin habang nakatingin sa pares ng mga mata na ito. Biglang nabaling ang tingin niya sa magandang mukha. Isang pamilyar na pakiramdam ang biglang lumitaw sa sandaling ito. Isang bulalas ng hindi makapaniwalang hindi sinasadyang lumabas sa kanyang bibig. Ikaw. Qinglin. Battle Through the Heavens. Kabanata 1254. Muling pagtitipon ng mga matatandang magkaibigan. Ang Triple Jade Green Snake Flower Pupils ay isang napakahiwagang pares ng mga mata sa mundong ito. Sa mga tuntunin ng pambihira, malamang na mas bihira pa ito kaysa sa Woeful Poison Body ng Little Fairy Doctor. Minsan lang nakita ni Xiaoyan ang Triple Jade Green Snake Flower Pupils sa lahat ng mga taon na ito. Iyon ay noong panahon na siya ay nasa loob ng mercenary company na itinatag ng kanyang malaki at pangalawang kapatid habang siya ay nagsasanay sa loob ng Jiama Empire. Gayunpaman, ang may-ari ng Triple Jade Green Snake Flower Pupils noong panahong iyon ay isang mahiyain na batang babae. Siya ay isang kaawa-awang maliit na babaeng alipin na kinutya at tiningnan ng may malaking diskriminasyon dahil sa kanyang bloodline na snake person. Noon, hindi kailanman tiningnan ni Xiaoyan ang batang babae na ito bilang isang katulong dahil sa paglalahad niya sa miserableng nakaraan niya. Hindi lamang niya tinulungan siyang lumayo sa kanyang pagkamahiyain kundi binigyan din siya ng labis na pangangalaga. Pagkatapos niyang bumalik mula sa kanyang pagsasanay sa loob ng disyerto, natuklasan niya na ang batang babae na ito ay nakuha na ng angkan ng Mo. Para iligtas siya, gumamit si Xiaoyan ng maraming taktika at gumawa ng malaking gulo sa Mo clan bago niya ito nailigtas sa huli. Sa huling sandali, gayunpaman, ang mga miyembro ng tinatawag na Sky Serpent Mansion sa wakas ay namagitan at inagaw siya. Bagamat sinabi ni Yao Lao na tiyak na pakikitunguhan siya ng Sky Serpent Mansion, palaging naaalala ng puso ni Xiaoyan ang mahiyaing batang babae sa mga taong ito. Ang pangalan ng batang babae na iyon ay Qinglin. At the same time, siya rin ang may-ari ng Triple Jade Green Snake Flower Pupils. Nagulat din ang babaeng iyon nang marinig ang bulalas mula sa bibig ni Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay labis na nagulat nang tumingin siya sa kanya at nagtanong. Ikaw. Paano mo nalaman ang aking pangalan? Lalong nagdilim ang pagkagulat sa mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Hindi niya kailanman dalubhasa na ang kalaban na ito,
na labis niyang kinatatakutan, ay talagang ang maliit na babaeng alipin noon. Hindi sinasadyang naging kakaiba ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maisip niya ito. Matapos siyang hindi makilala sa loob ng napakaraming taon, ang maamo at mahinang batang babae noon ay lumaki ng payat at matangkad. Siya ay maaaring ituring na isang mahusay na kagandahan. Hindi na rin makita ng isa ang pagiging mahiyain niya mula noon. Ano ito? Nag-flash over din ang Little Fairy Doctor at ang iba pa. Nagtama ang kanilang mga mata sa kanilang dalawa sa kakaibang paraan at nagtanong. Hindi sinasadyang tumawa si Xiaoyan habang matamang nakatitig sa napakagandang mukha ng melon na puno ng pagdududa. Inilayo niya ang Heavy Zuan ruler mula sa lalamunan ni Qinglin at ibinagsak ito ng malakas sa lupa. Tumawa siya. Bata, nakikilala mo pa ba ang pinunong ito? Kinusat ni Qinglin ang kanyang mga mata. Tumingin ang kanyang tingin sa malaking Heavy Zuan ruler sa kanyang harapan. Nagsalubong ang mga kilay niya. Ang bagay na ito ay nagbigay sa kanya ng isang pamilyar na pakiramdam. Maging ang nakangiting binata sa kanyang harapan ay nakaramdam siya ng pamilyar. Lumilitaw na ang mga bagay na ito ay nasa kaibuturan ng kanyang mga alaala. Jiama Empire, Vast Tiger Desert, Desert Metal Mercenary Company. Nakangiting tumingin si Xiaoyan kay Qinglin na may malalim na iniisip at natatawang nagpapaalala. Biglang nanginig ang katawan ni Qinglin nang marinig niya ang tatlong pangungusap na ito. Agad namang nanlaki ang mata niya. Tumingin siya kay Xiaoyan sa kanyang harapan na may malaking kawalang paniwala. Pagkatapos nito, nauutos siya. Xiao. Young Master Xiaoyan. Naalala mo na sa wakas ha? Ngumiti si Xiaoyan at hindi sinasadyang hinimas ang ulo ni Qinglin. Antong hininga siya. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Lumaki ka na talaga. Ang mukha at mga mata ni Qinglin ay agad na namula at nabasa nang ang kanyang ulo ay hinihimas ni Xiaoyan. Malinaw na naiintindihan ng kanyang puso kung paano siya tinatrato ni Xiaoyan noon. Matapos madala sa Sky Serpent Mansion, alam din niya kung paano gumawa ng malaking panganib si Xiaoyan na pumunta sa Moklan para iligtas siya. Matagal na siyang umiyak dahil dito noon. Sa oras na iyon, siya ay isang mahiyain pa ring batang babae. Palagi niyang iniisip ang kanyang sarili bilang babaeng alipin ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Xiaoyan ay talagang handang makipagsapalaran para sa kanya, isang hamak na babaeng alipin. Sa puso ng maliit na batang babae na ito, na nakaranas ng cool na kawalang interes ng mundo, ito ay isang bagay na hindi niya maisip. Nakita ng Little Fairy Doctor at ng iba pang nasa gilid ang sitwasyong ito na ganap na umikot. Lahat sila ay hindi naka-recover. Sa mga naruroon, tanging ang Little Fairy Doctor lang ang nakakilala kay Xiaoyan na mas nauna kay Qinglin. Gayunpaman, sa oras na iyon, nagpunta siya sa Chuyon Empire ng mag-isa. Natural, hindi rin niya nakita si Qinglin. Anong sitwasyon ito? Ungol ni Zian. Umiling din si Zian at ang iba pa. Hindi rin sila sigurado kung paano nangyari ang dramatikong eksenang ito. Hindi ka naman nasaktan, di ba? Naalala ni Xiaoyan ang mahiyain na babaeng alipin noon habang nakatingin siya kay Qinglin. Hindi niya sinasadyang nagsalita sa malumanay na boses. Oo. Ayos lang ako. Xiaoyan. Medyo nagmamadaling nagsalita si Qinglin. Dahil sa mga alaala na naiwan sa kanyang kabataan na masyadong malalim, kahit na siya ay kasalukuyang nagtataglay ng malakas na lakas ng isang top-tier expert sa kontinente, nakaramdam pa rin siya ng isang uri ng pagpigil sa ilalim ng ngiti ni Xiaoyan sa hindi malamang dahilan. Para lang itong bata na nakikipagkita sa isang mahigpit na magulang. Kung hindi ka magagalit, maaari mo akong tawaging Big Brother Xiaoyan. Naisip ni Xiaoyan na hindi nasabi ni Qinglin ang mga salitang Young Master na maayos niyang binigkas noon nang makita niya ang ganitong paraan ni Qinglin. Agad naman siyang tumawa. Sa kasalukuyan, hindi na si Qinglin ang batang babaeng lingkod noon. Sa kanyang mga matured na triple jade green snake flower pupils, malamang na walang sino man sa kontinenteng ito ang maaaring kumuha sa kanya bilang isang babaeng katulong. Hindi. Tatawagan pa rin kitang Young Master Xiaoyan. Gusto kitang tawaging ganito. Mabilis na umiling si Qinglin nang marinig niya ito.
Ang kanyang mga kamay ay sabik na nakakross. Ano ang hitsura ng ganitong paraan niya sa pagpatay na nagpabaligtad sa Tribong 9 Serendip Ground Python? Ngumiti si Xiaoyan ngunit hindi ito pinansin. Nakatitig ang kanyang mga mata kay Qinglin habang sinasabi niya. Noon, nailigtas ka mula sa mga kamay ng Mo Clan ngunit sa wakas ay dinala ng mga tao mula sa Sky Serpent Mansion. Paano kanila tinatrato? Oo, maganda ang pakikitungo nila sa akin at nilayon pa nga na ako ang manguna sa Sky Serpent Mansion. Gayunpaman, ang mga elder na ipapares sa akin ang panganay na anak ng naunang pinuno. Hindi ako pumayag kaya palihim akong tumakas. Tumanggo si Qinglin. Gayunpaman, hindi niya sinabi ang lahat. Pagkatapos ng lihim na pagtakas, naglakbay muna siya sa Jiama Empire. Gayunpaman, ang lahat ay iba na. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, sa wakas ay nalaman niyang si Xiaoyan ay nagtungo sa Central Plains. Dahil wala siyang magawa, naglakbay din siya ng malayo sa lugar na ito. Bahagi ng dahilan ay ang paglilibot at magkaroon ng karanasan ngunit karamihan ay dahil gusto niyang makahanap ng isang taong nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanyang puso. Dahil sa triple jade green snake flower pupils, iba ang status niya sa mga taong ito. Marami ring mga tao sa paligid niya na nagsimulang manligaw sa kanya. Gayunpaman, ang talagang hindi niya makakalimutan ay ang binatang Panginoon, na tahimik ding bata, habang siya ay isang walang magawang dalagang alipin noon. Talagang gagawin niya ang isang malaking panganib para iligtas siya. Ang pinakakapakipakinabang na alalahanin ay ang mga pangyayari at mga taong naranasan at nakilala nila noong sila ay nasa pinakamababang punto ng buhay. Ito ay dahil ang mga tao at mga pangyayari noong panahong iyon ay tunay na nakapag-iwan ng impresyon na hindi maalis sa kaibuturan ng puso ng isang tao. Sa kabutihang palad, ginantimpalaan ng langit ang mga determinado. Ang taong hinahanap niya nitong mga taon ay sa wakas ay lumitaw sa kanyang harapan nang hindi niya inaasahan. Iyon. Young Master Xiaoyan, ito. Nag-cross hand si Qinglin. Isang berdeng ilaw ang biglang kumislap sa kanyang mga mata. Isang snow white na maliit na hayop ang muling lumitaw sa kanyang kamay. Agad na lumaki ang huli at sumugod sa yakap ni Xiaoyan nang makalabas ito. Nanginginig ito at nagpakita ng takot na ekspresyon sa mga mata nito habang nakatingin kay Qinglin. Kinapa ni Xiaoyan ang pill beast sa kanyang yakap at hindi sinasadyang tumawa. Tinanong niya, "Kailangan mo ba ang pill beast?" Mabilis na umiling si Qinglin nang marinig niya ito. Gayunpaman, pagkatapos natitigan ng tingin ni Xiaoyan, sa wakas ay bumulong siya. Gusto kong gamitin ang dugo ng pill beast para alisin ang lason sa loob ng aking katawan. Alisin ang lason. Nadurog ang puso ni Xiaoyan. Iniabot niya ang kanyang kamay at sinabing, "Ibigay mo ang iyong kamay sa akin." Titingnan ko. Saglit na nag-alinlangan si Qinglin bago iniabot ang kanyang maselang kamay. Pagkatapos nito, inilagay niya ito sa palad ni Xiaoyan. Ang mainit na malaking kamay ng huli ay naging sanhi ng kanyang pagkapula. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang lahat ng ito. Isang ideya ang dumaan sa kanyang isipan at isang tipak ng espiritual na lakas ang pumasok sa katawan ni Qinglin mula sa kanyang kamay. Matapos ang isang maingat na pagmamasid, hindi niya sinasadyang humigpit ang kanyang mga kilay. Natuklasan niya na ang katawan ni Qinglin at maging ang kanyang dugo ay lahat ay may halong lason na qi. Ang ganitong uri ng makamandag na qi ay madilim at nagyayelo. Ito ay tila nagbabalak na i-freeze ang dugo ng isa at napakasama. Anong lason ito? Kumunat ang noo ni Xiaoyan at nagtanong. Ito ang Emperor Python Heart Eroding Poison ng 9 Serendip Ground Python Tribe. Isa ito sa pinakamataas na misteryosong lason sa mundong ito. Ito ay usap-usapan na walang anumang antidote. Sabi ni Qinglin. Walang tiyak sa kalikasan. Positibo at negatibo, yin at yang, ito ang mga alituntunin ng kalikasan. Kung may lason, magkakaroon ng panlunas. Ang sinasabing walang panlunas ay yaong hindi pa nasusumpungan ng panlunas. Umiling si Xiaoyan. Medyo naging seryoso ang ekspresyon niya nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Malamang na narinig na rin niya ang tinatawag na Emperor Python Heart Eroding Poison. Ito ay bulong-bulungan na ang dugo sa loob ng katawan ng mga gamot na iyon na maaaring maging isang hayop ay makakapagpagaling ng karamihan sa mga lason.
Sa makatuwid, pumunta ako dito upang subukan ang aking kapalaran. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala ko talaga ito. Napatingin si Qinglin sa Snow White na maliit na hayop sa yakap ni Xiaoyan at sinabi. Ang isang medicinal pill na may ganitong kalidad ay talagang kayang labanan ang napakaraming lason. Gayunpaman, ito lamang ay hindi sapat upang ganap na alisin ang virus sa loob ng iyong katawan. Bumuka rin ang bibig ng Little Fairy Doctor sa gilid at sinabing. Dalubhasa siya sa paggamit ng lason. Natural, may karapatan siyang magsalita. Oo, gayunpaman, hindi ito masyadong problema. Sa tulong ng dugo ng Pilbeast, hindi imposibleng tanggalin itong Emperor Python Heart Eroding Poison sa kabila ng pagkamatay nito. Tumango si Xiaoyan. Agad siyang sumimangot at nagtanong. Bakit mo sasaktan ang 9 Serendip Ground Python Tribe? Hindi sila isang grupo na madaling masaktan. Hindi ako ang nakakasakit sa kanila. Sila ang mga dumating at sinaktan ako. Medyo nagkamali si Qinglin habang sinabi niya. Noong dumating ako sa Beast Region noon, balak ko lang makahanap ng makapangyarihang ahas sa Magical Beast. Paano ko aasahang makakatagpo ko ang isang elder ng 9 Serendip Ground Python Tribe? Nakilala niya ang mga mata ko at balak niyang hulihin ako. Makakaganti lang ako. Sa wakas, nailabas ko na rin siya sa huling sandali. Serendip Ground Python Tribe na darating at hulihin ako sa wakas, makakahuli lang ako ng ilang malas na kapwa. Ang Triple Jade Green Snake Flower Pupils ay ang kalaban ng lahat ng snake form na Magical Beast. Maliban sa ilang mga ahas na bumubuo sa Magical Beasts na nagtataglay ng mga purong sinaunang bloodline tulad ng Seven Colored Heaven Swallow ang Python ni Kailin Jia. Ang iba ay nasa malaking panganib kung ang iba ay hindi makakakuha ng kakaibang pupilin S. It's flower. Sa iyo, kung mayroon kang ganoong bagay. Napakunot ng noo si Zian. Nakaramdam pa rin siya ng sama ng loob dahil sa gabing inatake siya ni Qinglin. Ngumiti si Xiaoyan. Tinapik niya ang balikat ni Qinglin at sinabing. Ayos lang. Hindi na kailangang mag-alala. Bagamat nakakagulo ang lason na ito, hindi imposibleng pagalingin ito. Gayunpaman, ang lugar na ito sa kasalukuyan ay hindi ang pinakamagandang lugar para alisin ang lason. Kapag umalis na tayo sa mga labi, mag-iisip ako ng paraan para matulungan kang mapaalis ang lason. Bakit hindi ka sumunod sa tabi ko bago ito? Oo, namula ang mukha ni Qinglin habang marahan siyang tumango. Ngumiti si Xiaoyan at tumayo. Sa napakahusay na katulong sa kanilang tabi, ang kanilang line-up ay muli na namang mabilis na lumakas ng kaunti. Sakaling makilala nilang muli ang grupo ni Feng Qing'er, ang line-up na ito lang ang makakapidyo sa kanila. Battle Through the Heavens. Kabanata 1255. Nakakatakot na Triple Jade Green Snake Flower Pupils. Nang makita ang eksenang ito ng mga kaaway na biglang naging mga kasama, lahat maliban sa mga direktang kasangkot, ay may mga mukha na ganap na nawawala. Hindi ba masyadong mabilis nagbago ang relasyong ito? Sinubukan pa niya akong kontrolin noong gabing iyon. Sinulyapan ni Zian si Qinglin at mahinang ngumuso. Iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Nakikita ko ang aktwal na anyo ng isang tao. Noon, akala ko isa kang 9 Serendip Ground Python. At saka, ang aktwal mong katawan ay medyo naiiba sa kanila at talagang katulad ng royal family ng 9 Serendip Ground Python Tribe. Kaya naman, inatake kita. Nagmamadaling nagpaliwanag si Qinglin nang marinig niya ito. Sino ang mga pangit na walang paa? Si Zian ay labis na hindi nasisiyahan sa paghahambing ni Qinglin sa kanya sa 9 Serendip Ground Python. Napatikip siya ng bibig bago niya naisip na medyo malapad ang rehiyon nitong suntok niya. Nagmamadali niyang idinagdag. Bukod kay Old Sister Kailin. Walang magawang umiling si Xiaoyan. Hindi niya pinansin ang pagtatalo ng dalawang babaeng ito habang yakap-yakap niya ang Pilbeast na nanginginig pa rin sa yakap niya. Ipinahayag niya ang kanyang mga iniisip. Bagaman ang Pilbeast na ito ay walang enerhiyang ripple, ang isang napakaraming eksperto o isang alchemist ay maaamoy pa rin ang bango ng tableta nito at mahulaan ang tunay na pagkakakilanlan nito. Oo, bakit hindi natin hayaang itago itong muli ni Qinglin? Mungkahi ng Little Fairy Doctor.
Mukhang naintindihan ng Snow White na maliit na hayop na iyon ang Little Fairy Doctor pagkatapos niyang bigkasan ang mga salitang ito. Bigla itong umiling ng marahan. Matubig ang malalaking mata nito habang nakatingin kay Xiaoyan. Ang mga kuko nito ay mahigpit na humawak sa damit ni Xiaoyan. Tila medyo nakakadiri ito kay Qinglin. Si Qinglin ay hindi sinasadyang nakaramdam ng kaunting kahihiyan nang makita niya ang kanyang bagay tungkol sa Snow White na maliit na hayop. Si Ziyan sa gilid ay tumawa. Mapait na tumawa si Xiaoyan nang makita niya itong matubig na malalaking mata ng Snow White na maliit na hayop. Sinubukan bang magpakyut ng batang ito para makita niya? Ubo, iabot mo sa akin. Nagagawa kong ihiwalay ang halimuyak ng tableta sa loob ng katawan nito. Biglang bahagyang umubo ang Little Fairy Doctor. Ang kanyang mga magagandang mata ay nakatitig sa puting nyebe na maliit na hayop. Sa ugali niya, halatang hindi niya nakayanan ang cute na pag-atake ng batang ito. Ang isang babae. Palaging mahilig sa mga mabalahibong bagay. Hindi sinasadya ni Xiaoyan na nawalan ng imak nang makita niya ang ganitong paraan ng Little Fairy Doctor. Hindi inaasahan na ang isang kasing lakas ng Little Fairy Doctor ay hindi pa rin nakatakas sa ganitong uri ng panuntunan. Kaagad, tanging ang Snow White na maliit na hayop lang ang naibigay niya. Matapos mag-alinlangan sandali, pumasok din ang maliit na kasama sa yakap ng Little Fairy Doctor. Ang mabalahibong ulo nito ay random na gumalaw sa yakap ng huli, na pinukaw ang matamis na tawa ng Little Fairy Doctor. Naging sanhi ito ng pagkibot ng sulok ng bibig ni Xiaoyan. Pwede ba itong pilbist ng isang lalaki? Matapos matanggap ang pilwrist, isang enerhiya ang tumalon sa daliri ng Little Fairy Doctor. Pagkatapos ay idiniin niya ito sa katawan ng pilbist. Isang layer ng mahinang energy web ang lumitaw at dumikit sa balahibo ng maliit na hayop. Sa pagkakadikit ng energy web na ito, ang halimuyak ng tabletang iyon na naging dahilan ng pagiging relax ng isang tao ay tuluyan ding nawala. Kapag tumingin ang isa sa ganitong paraan, ang pilbist na ito ay ganap na kapareho ng isang ordinaryong maliit na hayop. Malamang na walang makatuklas ng pagkakakilanlan nito. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang makita niya ito. Sinulyapan niya ang munting halimaw, na lumiit na sa yakap ng Little Fairy Doctor. Kumaibat ang gilid ng kanyang mga mata bago siya tumalikod at itinago ang Sky Demon Puppet at ang marami pang puppet sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, kinausap niya si Qinglin. Itago mo ang mga bodyguard mo. Tumanggo si Qinglin nang marinig ito. Isang berdeng ilaw ang kumislap sa kanyang mga mata at naglaho ang maraming bodyguard. Nag-transform sila sa isang sinag ng berdeng ilaw na bumalik sa mga mata ni Qinglin. Nang makita ang mahiwagang pamamaraang ito, lahat, kabilang si Xiaoyan, ay hindi sinasadyang nagkaroon ng gulat na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang Triple Jade Green Snake Flower Pupils na ito ay talagang napaka-misteryoso at pambihira. Pagkatapos na mag-mature ang Triple Jade Green Snake Flower Pupils, maaaring mabuo ang isang espasyo sa loob ng mata. Ang mga bagay na kinokontrol ko ay maaaring itago sa loob nito. Gayunpaman, mayroon ding limitasyon. Ang limitasyon ay maaari lamang na unti-unting tumaas sa pagtaas ng aking lakas. Nakangiting paliwanag ni Qinglin matapos makita ang pagkagulat sa mukha ng lahat. Gayunpaman, ang mga kinokontrol ko ay unti-unting manghihina. Ito ay dahil ang Triple Jade Green Snake Flower Pupils ay lalamunan ang kanilang lakas at ibibigay ito sa akin. Ang sumunod na pangungusap ni Qinglin ay direktang naging dahilan upang malanghap ng grupo ni Xiaoyan ang malamig na hangin. Masyadong nakakatakot ang bagay na ito. Kung ito ay ginawa sa paraang ito, hindi ba ito nangangahulugan na si Qinglin ay hindi na kailangang magsanay? Kailangan lang niyang kumuha ng mga eksperto upang makontrol at makuha ang mga benepisyo mula dito. Hindi ito nakakatakot gaya ng iniisip ninyong lahat. Ang ganitong uri ng paglamon ay napakabagal. Bukod dito, sa aking kasalukuyang lakas, nagagawa ko lamang na kontrolin ang 2-star Dao Zone at mas mababa at ang mga bilang ay hindi maaaring lumampas sa 3. Pinahaba ni Qinglin ang kanyang maliit na dila at sinabi nang makita niya ang ugali ng lahat. Dagdag pa rito, kaya ko lang kontrolin ang mga magical beast na nagtataglay ng snake bloodline. Wala itong epekto laban sa isang tao o iba pang magical beast.
Sa pinakadulo, maaari lamang itong makatulong. Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang malamig na pawis. Personal niyang naranasan ang ganitong uri ng tulong kanina. Kung hindi dahil mas malakas ang kanyang kaluluwa kaysa kay Qinglin, hindi imposibleng mahulog siya sa hindi inaasahang lugar. Ang kasalukuyang lakas ni Qinglin ay sa isang tao na kaka-advance pa lang sa klase ng Daozun. Hindi man ito matatag. Kung talagang lalaban siya kay Xiaoyan sa ganitong uri ng lakas, malamang na matalo siya sa loob ng wala pang 20 palitan. Gayunpaman, kasama ang Triple Jade Green Snake Flower Pupils, kailangang seryosohin siya ni Xiaoyan. Hindi katakataka na ang lakas mo ay tumaas ng napakabilis. Napabuntong hininga si Xiaoyan. Noon, hindi pa daw Zun si Qinglin. Gayunpaman, sa loob ng wala pang 10 taon, naabot na niya ang ganoong yugto. Ang ganoong mabilis na pagsasanay ay naging sanhi ng kahit na si Xiaoyan ay nahiya. Ito ay tinatawag na bilis. Bagamat emosyonal na bumantong hininga si Xiaoyan sa pamamagitan ng kanyang bibig, malinaw din na naunawaan ni Xiaoyan sa kanyang puso na ang mga katulad ni Qinglin ay malamang na hindi lalampas sa 10 tao sa buong kontinente. Ang isang napakabihirang natural na bagay tulad ng Triple Jade Green Snake Flower Pupils ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng lahat. Talagang karapat-dapat itong maging nangungunang misteryosong mga mata sa mundo. Napakalakas nito na nagiging sanhi ng panginginig ng isa. Huminga rin ng hangin si Tianwu Zunzi. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng kakilakilabot. Siya, bilang isang matandang kapwa, ay nagsanay ng husto sa loob ng maraming taon. Isa pang tao ang nakahuli sa kanya pagkatapos ng pagsasanay ng wala pang isang dekada. Kahit sino ay makaramdam ng medyo hindi balanse sa loob ng kanyang puso. Mapait na tumawa si Xiaoyan matapos makita ang lahat na nagulat at walang imak. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, ang bagay na ito ay isang bagay na pinanganak ng isang tao. Walang kwenta ang pagiging mainggitan. Tara na, dapat tayong pumunta sa pangunahing bulwagan. Kung hindi, ang lahat ng mga kayamanan ay pag-aari ng iba kung tayo ay dumating ng huli. Tumango ang lahat ng marinig ito. Inalis nila ang kanilang inggit sa kanilang mga puso. Pagkatapos gumawa ng ilang paghahanda, umalis sila sa desyerto na peel room na ito. Sa sandaling ito, dumarami ang mga eksperto na nagmamadaling pumunta sa ikatlong antas na ito ng peel hall pagkatapos makarinig ng ilang chismis. Ang ilan sa mga peel room ay madalas na naglalabas ng ilang tunog ng mga labanan pati na rin ang mga sumpa. Maliwanag, nagsimula na silang mag-away dahil sa nadiskubreng yaman. Karamihan sa mga natitirang peel room ay karaniwang hinanap. Kaya naman, hindi rin interesado si Xiaoyan sa paghahanap sa kanila muli. Sa anumang kaso, nakuha na niya ang pinakadakilang kayamanan sa loob ng peel hall na ito. Ang lahat ng iba pa ay hindi gaanong mahalaga. Kaya naman, hindi nagpatuloy ang grupo ni Xiaoyan sa lugar na ito. Direkta silang naghanap ng daan para makaalis. Pagkatapos nito, ang grupo nila ay nagdala ng isang mahalagang peel beast, na maaaring maging sanhi ng hindi mabilang na bilang ng mga mata na maging berde, at lumayas. Likas na nakakaakit sila ng maraming tingin sa daan. Ilang mga mata ang huminto saglit sa peel beast sa yakap ni Little Fairy Doctor ngunit walang makakilala sa totoong pagkakakilanlan ng maliliit na bagay na ito. Sa pamamagitan ng nakakatakot na line-up ng grupo ni Xiaoyan, kahit na ang mga may magandang paningin ay hindi sila hihinto sa kalokohan. Ang grupo ay matagumpay na lumabas sa peel hall at tumingin sa mga tawiran na daanan. Medyo natigilan sila saglit. Masyadong malaki ang labi na ito. Hindi naging madali ang pagtungo sa pangunahing bulwagan. Ako ang manggana sa daan. Nakahanap ako ng magaspang na mapa sa loob ng mga labi at alam ko kung saan ang pangunahing bulwagan. Tumawa si Qinglin sa gilid nang makita nilang naliligaw si Xiaoyan. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang marinig niya ito. Tumango siya. Ang batang babae ay talagang isang maswerteng bituin. Ibang-iba na siya sa dalagang katulong noon. Napangiti si Qinglin nang makita niya ito. Natukoy niya ang kanilang posisyon at ang kanyang mga daliri sa paa ay nakadikit sa lupa. Pagkatapos nito, marahang lumabas ang kanyang magandang figure. Mabilis na sumunod ang grupo ni Xiaoyan mula sa likuran. Ang komplikasyon ng loob ng sinaunang labi ay lumampas sa inaasahan ni Xiaoyan.
Sumunod siya sa likod ni Qinglin. Ang mga nakakabit na pasilyo na iyon ay direktang nagdulot ng pakiramdam ng isa na parang pumasok sa isang kalituhan. Sa kabutihang palad, ang ganitong pakiramdam ay nagpatuloy ng humigit kumulang 10 minuto bago lumaki ang paningin sa harapan. Ang kanyang katawan ay muling sumisingil ng ilang distansya pasulong. Isang napakalaking lumang bulwagan ang sa wakas ay lumitaw sa harap ng paningin ng lahat. Ang malaking bulwagan na ito ay tansong dilaw ang kulay. Ang hindi mabilang na bilang ng mga taon ay naging dahilan upang lumitaw ang tansong dilaw na ito ng mas malalim. Isang sinaunang aura ang kumakalat mula sa bawat platong bato, na nagdulot ng pakiramdam ng isa sa pagbabagong iyon na naging tahimik sa hindi mabilang na bilang ng mga taon. Napakalawak ng malaking bulwagan. Ang isang taong nakatayo sa loob ay parang langgam. Ang gitna ng malaking bulwagan ay 10 malalaking kumpol ng liwanag. Ang mga light cluster na ito ay nasuspine sa himpapawid. Ang isang tao ay malabo na makakita ng ilang scroll tulad ng mga bagay sa loob ng nakasisilaw na liwanag. Ang puso ng grupo ni Xiaoyan ay tumibok ng husto nang makita ng kanilang mga mata ang mga magagaan na kumpol na ito. Ito kaya ang tinatawag na Tian class na Dao skill. Nilaybot ng mga mata ni Xiaoyan ang mga light cluster na ito na naglalabas ng isang uri ng misteryosong presyon. Bigla itong huminto sa gitna ng 10 light cluster. May upuang bato sa lugar na iyon. Sa upuang bato ay isang ganap na jade na puting balangkas. Ang mga kamay ng kalansay ay bumuo ng isang selyo habang ito ay nakaupo. Ang kalansay ng isang elite na Daosheng. Agad na nakaramdam ng pagkatuyo ang bibig ni Xiaoyan habang nakatingin sa balangkas. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang piling tao na Daosheng. Bagamat isa na itong hanay ng mga buto, ang pressure na nagmumula sa kaloob-looban ng mga butong iyon ay napakabigat, na naging dahilan upang makaramdam ng pressure ang grupo ni Xiaoyan. Ito ang pangunahing bulwagan ng mga labi. Mahinang sabi ni Qinglin. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Lumipat ang kanyang mga mata mula sa mga magagaan na kumpol at mga buto at tumingin sa gitna ng maluwang na malaking bulwagan. Medyo marami ng tao ang nakatayo doon. Bukod dito, lahat ng kanilang mga aura ay malakas. Muli ring nakita ni Xiaoyan ang grupo ni Feng Qing'er sa gitna nila. Hihihi. Ang bilis talaga nilang dumating. Isang malamig na ngiti ang hindi sinasadyang sumilay sa mukha ni Xiaoyan nang makita niya ang mga figure na ito.